everyone! So nakita nyo na, simula na ng ating 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. At sa araw na ito, meron tayong kasamang iinom ng ating mainit na tsaa, walang iba kung hindi si Mr. Romeo Yap. Hello po! Hi! Gandang Ayan, araw so po. sasabayan po natin, batiin nyo muna ang ating mga lolos and lolas. Ay, magandang umaga po sa inyong lahat. Masaya po ako na naimbitahan ngayon dito sa kwentuhan sa programa po. Ayan, so malugod tayong tinanggap no, ni Mr. Romeo Yap para sa ating afternoon teacup. So let us praise the Lord. And give him thanks. So sabay tayong uminom. Napakabilis po ng panahon at sa ilang araw na lamang ay Ash Wednesday na. So Marso na at alam kong naiinit-initan na tayo at yan ang signal po na malapit na ang mahal na araw. Kaya nga po minarapat natin na ang mga susunod na Mondays, ang pagninilayan po natin ay Finding Hope in Sorrow. So parang hahanapin mo yung pag-asa sa gitna ng kapighatian, pero parang mabigat-bigat yung ating tema. Pero hindi masama na simulan natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang sabi po dito sa Salmo, O love the Lord, all you His godly ones. The Lord preserves the faithful and fully recompenses the proud doer. Be strong and let your heart take courage, all you who hope in the Lord. Napakaganda po nung pagbasang yan. Ulitin natin. Be strong and let your heart take courage, all you hope in the Lord. So hinahanap yung ating katatagan. So ang taong umaasa, yun ang nagpapatatag sa kanya, the virtue of hope. So, Sir Ome, masanay ako na Sir Ome, Ay, no, okay ang lang po. tawag, pero Opo. syempre nandito siya as a professional talaga, di ba? So, Mr. Yap, ayan, halo-halo na yung aking sinasabi sa iyo. Omi na lang. Ome, Sir Omi, Ome, oo. age reveal muna tayo. Sure. Alam mo naman ng lolos and lolas natin, laging ang tanong yan, senior ba yan, yung guest na yan? Memorize sila, ako hindi pa. Pero yung guest ko, sila ang nag-age reveal. Sir Ome, age reveal muna tayo. Okay, kaka-60 ko lang. Wow! Last Let us Gen- praise the Lord! Last January 22. Wow, January 22. Naku, fresh na senior ito. Nag-apply na ako ng card. So, sa application process pa. Oo, tsaka na-enjoy ko na po yung discount. Ayan. So, yan ang magandang pag-usapan natin. So, medyo mahaba-haba pala ang babalikan na childhood memories. Saan bang pinag-ugatan ng mga Yap? Ang tatay ko po ay galing ng China. Puro po yan na Chinese. Nag-migrate sila rito, naghanap ng kanilang pagkakataon tulad ng maraming Chinese na dito na rin po nag-stay. Ang mother ko po ay from Calbayog, Samar. Ang father niya rin po is pure Chinese pero mama niya Pilipina, kaya mestiza po siya. Kaya kung ako po, ang percentage ko po, 3/4 po akong Chinese. Pero dito na po ako pinanganak. And I was born in Santa Ana, Manila. So Manilenyo na. Opo. So purong-purong Santa Ana na. Yes po. So ibig sabihin sa household ninyo, nagsasalita kayo ng Chinese? Bihira po. Bihira, talaga? oo. Kasi yung papa ko, siyempre, yung mga Chinese nung araw, they tried to learn the language. So nagsi-Chinese po yan pag galit. Kasi hirap siyang i-express in Tagalog siguro, no? Kapag medyo madali yung medyo inisya, gano'n, or nagle-lecture sa amin, Chinese po yun. Kasi Sir Ome, ibig sabihin, mahal na mahal ng papa mo ang mother mo. Kasi hindi yung mami mo ang nag-aral ng Chinese para magkaintindihan. Siya ang nag-aral ng Tagalog. Kasi po kailangan nila din sa negosyo yun eh. Siyempre yung mga kasama po, yung mga tao, kailangan marunong sila mag-communicate. So lumaki ka sa isang household na negosyante. Kasi basically, ang mga Chinese, sabi mo nga, di ba, business sila eh. Opo, pero nag-umpisa po sila sa ang tatay ko, kung tama yung recollection ko, nag-umpisa po sila as karpintero eh.
Di ho ba nung araw ang mga furniture, puro solid na kahoy yan eh. Hindi uso yung mga plywood, gano'n. So nag-umpisa po sila gano'n, mga karpintero hanggang sa medyo nakapagpundar po, nagkaroon ng lumber, gumagawa rin po ng mga furniture. Pero kahit Chinese po ang papa nyo, pinalaki kayo as Catholics po? Opo. Ayun nga yung hanggang ngayon hindi ko makalimutan niya. Kasi po yung altar namin, Doktora, mixture po. Meron kaming altar na dyan, meron po mga Chinese. At ando po si Mama Mary, si Jesus, yung Holy Family, andon. And my father, until he died, pumupunta po kami sa Antipolo every year. Parang yun yung aming bonding at the same time, religious namin. Every year po yan. So, ibig sabihin, para naging deboto kayo talaga ng Birhen ng Antipolo. Opo, opo. At taon-taon, walang mintis yan. Ano yan? On special occasions Hindi ko po ba yan? ma-recall kung meron mintis, pero ang nare-recall ko, we often go there. In fact, nakikipaghabulan po kami nung araw, yung mga nagsasabit ng Talaga, mga medalyon. Opo, mga medalyon. And syempre, bibili po kami ng suman, kung ano-ano after the church, after the service. So, kumusta naman kayo magkakapatid? Mga mukha rin ba silang Chinese? Ikaw kasi pagdating pa lang, Chinese na yung dating eh. Parang naman po, parang lahat naman may nahagip naman na Chinese kasi both parents namin talaga Chinese. Pero yun, may mga hawig naman po Chinese. So, paano naman po pagdating sa edukasyon? Sila po ba ang namili? O kayo ay malayang nangarap kung anong gusto nyong maging pagtanda ninyo? Well, yung mga older siblings ko po, yung mga matatanda kong kapatid, kasi pang-anim po ako 8 kami. Wow, konti lang ho sila, no? Konti kami, 8 kami, 8. May isang pahabol, actually 7 lang kami. Kaso nung ang mother ko is 43 years old, nanganak pa eh. May humabol pang isang lalaki, no? So naging 8 po kami. Yung mga nauna po sa amin, sa Chinese school nag-aral. Mga Chinese school po yan. Nung ako po, nakasabit din po ako sa Chinese school for 2 years. Yung kinder ko tsaka grade 1, Chinese school po. English sa umaga, Chinese sa hapon, kaya medyo toxic po sa amin yon. Pero nung grade 2 na po ako, nilipat na po kami sa Santa Ana, sa St. Francis School. So it's a Catholic school na po. Tsaka yung sumunod sa akin, Catholic school na po kami. So, na-spare ka na? Opo. Hindi na ako dala-dala namin, nakikita niyo yung mahabang tray, yung maraming stainless na baunan. Kasi maghapon po kami noon. Tama. Oo, so doon na po kami sa Catholic naman po, environment. So, yun ang naiba, kayong dalawa Kami po. sa oo. dulo. Actually, 4 po kami. 4 kami na naiba. Pero nararamdaman mo ba yung toxicity nung hirap nung mga kapatid mong nag-aral sa Chinese school? Opo, kasi imagine, umaga, English or Chinese sa hapon. Ganon eh. Double exam. Mag-exam ko sa umaga, mag-exam ko. Tsaka iba po ang discipline sa Chinese school. Talaga. Kapag kami po ay hindi makasagot nung araw, may yantok na maliit. Pwede pa nun, ano? Pwede pa nun, oo, pwede pero pa ganun nun. kahigpit. Opo. Kasi ang hirap nung training, ano? Mahirap po. So, unti-unti nung nagbibinata na, edi malayang-malaya ka naman. Paano ba? Iba ba ang panliligaw ng mga Chinese? Hindi Kasi naman. may Chinese blood kayo o more Filipino na yung kultura nyo pagdating sa panliligaw? Actually po, sa amin, hindi naman nakikialam ang parents namin. Hindi po sila nakikialam kung sino yung gusto namin, kung sino yung they don't, no? Free naman kami. We are just fortunate po siguro na hindi kami pasaway. Yung lumalaki kami na hindi kami pasaway. In fact, yung mother ko, napakabait. No? Hindi ako naka-experience doon ng kurot or sigaw or something. Pero one thing funny, if I may share, tinatali ho kami niya na sinulid. Mahabang sinulid. Tapos tatali lang sa gano'n. Parang katuwaan lang. Ganun lang yung discipline namin noon. So, andyan lang kami. Naglalaro. Pero hindi. So, ibig sabihin, makokontrol niya. Alam niya kung may galawan na hindi maganda. So, sa dami ninyo, hindi naman kayo nag-aaway-away? Fortunately po hindi. Mababait yung mga kapatid ko. Wow. Siguro po kung titignan ko, ako yung pinakasalbahe. Kasi sa ano na kayo medyo mas maluwag na sa inyo ang disiplina siguro, no? Wala naman pong hindi na mamalo. Papa ko, hindi naman na mamalo. So dahil sa babait ninyo, hindi kayo napalo, walang mga punishment, wala namang selosan. Alam mo naman sa sibling rivalry. Parang wala naman po. Wala naman. In fact, siguro, mas naging closer pa kami kasi if I may share, mother ko po, she died when I was only in 3rd year high school. So bata pa ako nung mamatay siya. Yung father ko naman, 3rd year college ako nung
when he passed away. Kaya siguro mas nagdikit-dikit kami because of that. Nagka-bonding Opo, talaga. nagtutulungan and we have to take care of each other. At saka dahil 8, parang very responsible na yung mga kuyas and ates mo. Pagdating dun sa kalahati o dun sa dalawa nga na tinatawag natin. Kumbaga ho, sasaluhin ng isa eh. Tama. Like ako naman, I take it upon myself dahil ako yung lalaki. May isa pa, baliit pa yun eh. So parang ako na yung naging tatay noon, parang Tama, gano'n. tama. Ikaw ng senior niya, kumbaga, at siya naman ang iyong junior. Kasi po yung iba may mga asawa na siyempre. Eh ako binata pa noon at the Tama, time. tama. So I make sure na ako yung mag-aalaga dun sa maliit pa na naiwan. So, ibig sabihin, yun ang sorrow, no, na naranasan mo kasi high school level pa lang ikaw nung nawala na ang iyong mother. Yan po yung So, natuto ka ba nun magdalamhati sa isang third year high school na nawala ng mother? ang pinakamasakit sa akin, hanggang ngayon, yung kahit paano successful na po ako ngayon eh. Sa thinking ko, kahit paano, marami na ako accomplishment. Siguro financially, economically, and hindi ko na maibigay sa nanay ko. Yun yung pinakamalaking pain ko. Yung pangarap ko nung araw, doktora, di ba? Uy, first paycheck ko to. Oo. Bigay ko sa nanay ko. Tama, tama. Ngayon, kaya ko na sana na. Unang entrega, Oo. no? Na alam mo yun yung saya ng Oo. isang ina na mararanasan. Hindi ko na-experience yun. Like, sabi ko dati, pag ayaw ng nanay ko sa girlfriend ko, hindi ko yan tutuluyan. Kasi ganun ka, yung mother ko. Yun yung siguro hanggang ngayon, hindi pa ako of course, nalampasan ko na yun, pero may kurot palagi. So parang sa bawat triumph na meron ka sa buhay mo, nakadugtong na kung nandito lang ang mother Yes. ko, sana natikman niya to, naalay ko sa kanya. So yun yung isang hindi nangyari. Opo. So hindi niya nakita kahit yung high school graduation Kaya nga, mo eh. wala nga akong gana nun eh. In fact, yung college nga, hindi ako umattend ng graduation eh. Talaga? Hindi ako umattend kasi sabi ko parang, hindi ganun ka, parang hindi ka ganun ka-excited kasi para sa kanila dapat yun eh. Diba? Tama. Saka sa mga anak ko, palagi ko sinasabi, malas nyo, hindi nyo inabot lola nyo. Kung inabot nyo yun, ako napakabait ng lola nyo. Ganun. Pati sa wife ko, sinasabi ko, napakaswerte yung sana sa mama ko kung ano. So nung time na nawala na ang mother mo, nakita mo naman ang papa mo, paano niya kinaya yon? Mahirap kasi syempre matagal silang magkasama. I know the pain. Alam ko yung pain niya, pero siguro life has to go on. Parang for us, syempre kailangan niya pa rin mabuhay para sa amin. Ganun. So mahirap yung buhay ng pagiging byudo. Mahirap po. At tapos Mahirap. tumayo siyang ina para sa inyo. Ang dami po namin, take Oo note. nga, 8 po kami. Tapos sabay-sabay nag-aaral yan. Yes, At totoo hindi po na kayo yan. bata na Yes. isang salita lang susunod. Talagang grown-ups na kayo noon Siyempre may mga kanya-kanyang isip na yan, may kanya-kanyang aspiration. Alam niyo naman ng mga kabataan, kapag akala mo tama ka palagi. Tama. Pag may isip ka na, palagi mo iniisip, I know what I'm doing. Alam ko na kung anong ginagawa ko. Correct. So, So, hindi ka na nagabayan ng mother nung gusto mo nang mag-aral ng kolehiyo at kung anong career ang papasukin mo. wala na po. Wala na. Wala na. So, sa father ka na lang ngayon umasa ng mga Actually, advices. ang papa ko, hindi naman din siya nakikialam kung ano yung gusto namin. Kasi nga mga old Chinese po to eh. Hindi sila katulad ng mga tulad po ng generation ngayon. Anak, mag-law ka. Anak, magganito Yes, ka. Hindi oo. hindi nila din alam yung mga ganong profession eh. Di ba? Ngayon, ang daming career na po, di ba? Career choices. Ngayon, dati wala ko eh. Mag-engineer ka, mag-doktor ka. Yun Basta lang sila, oo lang sila. Yes, kung anong Tapos gusto mo. magpo-provide kung anong kailangan. Yes, ganun lang po. So, nung graduation natin, fast forward tayo, at pinayagan ka, pinili kung ano yung gusto mo eh. So, ikaw, paano mo naman na-decide na yun ang career na gusto mo? Actually, Psychology ba agad talaga ang nalinyahan mo? hindi po. Nung high school ako, hindi ko alam yung course na psychology. Hindi ko po alam yan, no? Ang naisip ko lang during that time, gusto ko mag-doktor. Gusto ko mag-medicine. May kaibigan ako, yung kaibigan ng kuya ko na personal manager siya, so psychology graduate. So, nag-research ako ng konti. Ang isip ko po kasi ng doktora, what if hindi ko matapos ang medicine? Kasi mahabang proseso Tama, yan eh. tama. So, nag-ano po ako noon una, nag-medtech po ako noon. As a preparatory to medicine. Opo. Kaso nung first year college na po ako, nag-interview kami ng mga medtech, part ng subject namin. And
Sabi ko, ayoko ata ng trabaho ng ng medtech, nasa laboratory ka lang. Bubbly po ako eh. Medyo madaldal ako. Hindi ka medyo maaawat eh, no? active po ako. Hindi ko ata kayang itayo yung sarili ko doon sa mga specimen lang. Alam niyo na kung ano yung specimen na yun, di ba? Mga bagay na... Hindi lang kakausapin Opo, mo. oo, hindi ako pwedeng ganon. Sabi ko, hindi ako mabubuhay ng ganon. So, nag-transfer po ako, nag-ship ako to psychology. Kasi anyway, sabi ko, kung matapos ko to at may kakayanan financially, pwede ko pa rin ituloy na medicine. And at the same time, sabi ko, kung psychology ako, marami akong pwedeng puntahang field. Pag nag-medtech ako, hospital lang yan. Ilang medtech lang meron sa isang maliit na hospital. Kung psychology ako, pwede ako sa academe, pwede ako sa clinical practice, pwede ako sa guidance. So marami po akong pwedeng, malawak po yung option ko. That is why I shifted to psychology. So, nag-enjoy ka naman nung college life mo kasi gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Actually, okay lang po. Hindi namang gusto ko na rin, no? Kasi challenging ang field ng psychology, although mahirap. Mahirap yung subject matter namin, pero challenging po. So, meron naman girls on the side. May love life on the side ba yan? Wala po. Wow, ang bait naman itong ating bisita. Wala so, ibig po. mo sabihin, aral lang kung aral talaga. Hindi naman po. Actually, maaga akong nagkaroon ng mga ganyan eh. Kasi high school pa lang nagkaroon na ako ng girlfriend. Unfortunately, na ano po ako eh, ang tawag doon, na-reject ako. Oo. Hindi naman na-reject. Ibig sabihin eh, nakipag-break sa akin. Kilala ni Rogie yun. Kasi high school kami, magkaklase kami nung high school. So magmula noon, first year college, wala na ako naging girlfriend. Until maging fourth year college na ako. Na-meet ko na yung wife ko. Wow. So, hindi pa na nagbilang ng maraming love life itong ating bisita. So, talagang isa lang yung first love nung high school. Pagdating ng college, talagang tinuluyan na. So, hindi na lang girlfriend, siya na ang naging misis mo talaga. Matagal po kami, 7 years kami ng wife ko, bago kami nagpakasal. So, ibig sabihin, nagtatrabaho ka na Yes, bago ma'am. kayo nagpakasal talaga. Opo, So, inintay niyo talaga yung tamang moment. Actually, ma'am, doktora, hindi ko alam kung tamang moment yun eh. Basta sabi na lang namin, let's get married. Talaga. Ganun na lang, Hindi na not getting any younger kasi professionals na kayo Opo. pareho. Baka gusto mo naman batiin ang iyong lovely wife. Hello, Mama. They're now in Japan. Oh, nag-enjoy pala. Inuwan ka. Kasama po lahat ng mga sister ko. Banding nilang maghihipag. Ang galing naman. Napakasarap naman. So, ilang years na po ba kayong married? Nako, tagal na ata, nakalimutan ko na. No, my eldest is about 29. So mga 30 years na po kaming married. So, 3 dekada na, Opo, no? plus yung 7 years namin na kami. So, mga 37 years, 38 na kami magkasama. So, napakagandang modelo ito, ha? Pag kung love life ang pag-uusapan natin. So, parang hindi pala sorrowful, no? Ang iyong mga pinagdaraanan. Hindi Pero nandun ikaw to give hope. Kaya siguro inayos ng Diyos yung buhay mo. At sabi mo nga dati, talagang Marian na Marian ka dahil you were involved as a legionary in your Yes. parish. Opo. Can you talk about that? Well, ganito, no? I grew up in a Catholic school. Franciscan po kasi. Nag-aaral ako sa St. Francis School. Doon ako graduate. Then, katabi lang po kasi ng eskwela is the Santa Ana Church, one of the oldest church. So, medyo kaibigan namin yung mga pare, ganon. And I got involved with the Legion of Mary. I was once the president of a junior presidia. Tapos po active kami nun sa church kasi kumakanta kami. Wow. Ang tawag po sa amin nung araw noon, the Singing Legionaries. Oo, kasi bihira yun eh. Opo, Kung bihirang-bihira po yun. legionary ka, Yes. pero ito, singing Singing legionary. Legionary. So lahat po kami kumakanta sa church. Pag may malaking pagsasama po lahat ng legionaries, kumakanta din kami doon. And we are good, Hindi kami basta choir lang, We are really good. Kasi magaling yung aming choir master, no? So, ganun po. Palagi yan. We do apostolic work, nag-visitation of the sick. Yun, nag-house to house ka. Yes. So parang noon pa lang, nung level mo na yan, high school level yan. Opo, opo. So teenager ka pa Yes, lang. opo. Pero parang nandun ka na sa line ng psychology work mo. Talagang outgoing ka na, ikaw ang lumalabas, you're going out of your way to really meet these people. So, kumusta? Napaka-enriching ba nung experience mo? Nakakato ka ng bahay, makikipag-usap ka, though uninvited ka. Kumusta yung experience na yan? Very rewarding. Pag Pasko po kasi,
Meron kami mga kausap na mga nasa subdivision. Nangangaro din po kami doon. Sa loob mismo ng bahay, kumakanta kami. Siyempre maganda bigay. Yung po ginagastos namin, pambili ng mga goods, grocery. Then yung po namimili kami sa community, inaabot po namin yon. Ganun yung parang part ng apostolate work namin. So early on in your life, kumusta ba ang mga nakatukan mo na mga bahay? Basically ba mas maayos ba nung araw ang mga pamilya natin as compared ngayon sa panahon natin? Well, Kasi noon nakakapasok kayo ng bahay eh. Di ba? Talagang Yes. kakatukan nyo, you will be a part of them, di ba? Tapos ilang visits kayo pupunta doon, maglilista kayo kung may kasal, kung hindi pa kasal, ilan na hindi pa nabinyagan, part ng buhay ng isang legionary. opo, opo. Fortunate lang po siguro kami na majority of Filipinos are Catholics. So pagkatok mo, alam nilang Katoliko ka, hindi walang resistance, mag-entertaining. Alam niyo naman po ang Pilipino, we are, Hospitable. hospitable po tayo, so Katoliko ka, so pagbubuksan ka. Kaya nga, I really admired yung ibang religion na nangangatok sa mga Katoliko. Sabi ko, Napakatyaga. ang tiyaga nila, kahit nire-reject mo, Yes. babalikan ka. Yun ang kailangan, sabi ko, sa ating mga Katoliko. Huwag mawala sana yung passion, yung grit, yung dedication to do the house-to-house work. Kasi very effective po yun. Naku, Sir Ome, and lolas reacting. Sinasabi niya, naku, nakakatakot na magpapasok ngayon sa bahay. Totoo po yun. But Totoo po anyway, yun. hindi rin naman limited sa bahay, di ba? Opo. Yung makipag-usap, contact work na tinatawag, di ba? Yung makipag-usap ka lang. Hindi mo naman kailangan pasukin yung bahay. Yes. Pero pag may nakatabi ka, siguro nag-iintay ka ng laboratory test ng lolo and lola, di ba? Yung makipag-usap, makipag-mingle, di ba? Doktora, usong ngayon nanonood ng sine. Aba, Ang mga seniors. Oo, maganda opportunity. Marami kang magiging kaibigan doon. Kahit lang po dito sa Circle Quezon Memorial Circle, ang daming senior po dyan. At saka parang Mondays yata ang libreng sine para sa seniors ng Quezon City. Sa iba po ata may Tuesday parang gano'n. Ayun, may mga days kasi lolos and lolas, memorize nila yan. Yung mga araw ng pansumba, yung mga araw ng libre sa sine. Pero wag limutin na yung makipag-communicate, makipag-interact sa kapwa. Tama po yun. So, ang pamilya mo ba namana sa iyo yan? Yung pagiging outgoing, yung pag-reach out sa tao? Kumusta naman ang iyong pamilya at ilan ba ang naging anak nyo? Kay Mrs. Tatlo po ang anak ko, namin ni Mrs. Opo. So, grown-ups na ba lahat? Yung panganay ko po, 29 years old na, he's a pilot. Yung pangalawa ko po ay 23 or 24 years old na, he's taking up medicine. Yung Naku, mukhang siya yung nagtuloy nung pinangarap mo. Parang siya yung magtutuloy. Yung bunso ko po, grade 11 now in Ateneo, babae po. Yun yung bunso ko. So, 2 boys and 1 girl. Opo. Ayan. So, nakakatuwa. Let us praise the Lord. So, parang talagang ayos na ayos yung takbo ng inyong buhay. So, hindi naman kayo ninenervyos na nagpaalam ang inyong panganay na gusto niya maging piloto. Well, syempre po meron. Kasi alam nyo, hindi naman lingid sa atin, ang dami bumabagsak na mga aeroplano, no? Kahit mga maliliit, malalaki, nagbabagsakan po yan. Kaya lang, binigyan na natin sa Panginoon yan Kahit naman anong gawin mo kahit nasa bunker ka, pwede ka mamatay anytime. So, yun ang gusto niya So, sinuportahan po namin yun. So, napakagandang view. Ang pananalita po nito ay hindi lang isang professional psychologist, kung hindi professional na tatay. Very supportive dun sa pangarap ng kanyang anak. So, talagang ano na siya ngayon, commercial flight ba ang kanyang Hindi pa career naman po, ngayon? hindi pa naman. Kasi mahirap pong makapasok sa commercial flight. Lalo na po kasi nagkaroon ng pandemic. Pero Sir Ome, siguro mayaman kayo. Kasi ang magastos, no? Magpaaral ng isang piloto. Kasi by the hours daw ang gastusan yan. Actually po, nung una akong nagtanong sa flight school nila, sabi ko, magkano po ba ang kailangan namin ipaghanda in the duration of the course? Okay? Kasi po yung course ng anak ko, major in aviation siya, flying Parang talagang course ng pilot po talaga. Oo. Sabi sa akin nung nasa school, sir, you have to prepare between 3.5 to 4 million. Para, sa enrollment pa lang yan, sa duration pa lang actually, nung doktora, aral. magastos doon yung flying. Kasi you pay for the hour doon sa rent sa aeroplano. And you pay in advance.
Hindi pwedeng pagkatas lumipad tsaka ka magbabayad, no? Hindi siya parang taxi, ano, kapag nasakay mo, tsaka ka magbabayad. Ito po bayad agad. Like say you pay 400,000, uubusin niya yan. Pag malapit na maubos yan, lagay ka ulit ng pera. Kasi hindi siya makakalipad kung wala kang pondo. Ganun po. Buti na lang panganay yun, ano. Opo. At doon lahat ng pondo talaga. At tapos malaki yata yung spacing. Maganda yung naging spacing Opo, ninyo. 5 years po sa pangalawa. Yung pangatlo, parang 7 years ata ang gap. So maganda. So talagang ayaw mo talaga ng toxic na ano no, na buhay. Kaya pati yun, alam na alam niyo yung pagpaplano ni Mrs. Actually po, gusto ko sana big family. Kaya lang, with the reality now, iba ho yung demand ngayon. Tsaka, Doktora, kami kasi nung lumaki ako, if I may share, wala naman ako namana eh. Wala kaming, kasi nag-went down din naman yung business, lalo na may sakit na si Papa, ganon. So, wala kami namana. Actually, the only thing na naman ako sa parents ko, yung singsing ng nanay ko. Which is unfortunate kasi singsing yun eh. So yun yung binigay sa akin ng mga kapatid ko na, ito yung mana mo. Pero wala kami pong namana kahit na lupa sa paso. Wala po. So ibig sabihin, sariling sikap mo ang Lahat po ng ito. meron kami ngayon ni Mrs. ko, pagsisikap po namin dalawa yon. Kung ano man po yung na-achieve namin para sa pamilya, para sa sarili namin, sariling sikap po yun. So kumusta ang singsing ng iyong ina? Na-treasure mo ba yan? Hanggang ngayon ho, yun ang pinakamahalaga na meron ako siguro. More than anything else. So kung nakikita ka lang ng iyong ina ngayon, ano, na talagang habang tuwing babanggitin mo siya, talagang may luha pa sa iyong mga mata. So sigurado ang mga lolas natin dito, naku, gusto kang akapin, no? Na sana lahat ng anak ganyan, sana lahat ng apo ganyan, na kahit na ang tagal-tagal nang hindi ka piling, pero parang sa'yo, you're still longing for that opportunity sana, na mas nakatabi mo siya, mas nayakap mo siya. Pero ngayon naman, iba, binubuhos mo naman ngayon sa iyong mga anak. So, panibago na naman tong iyong hinaharap sa pagmimedisina naman ng iyong mahaba. mga anak. So, may mga lolos and lolos pa ba sila sa side ng wife mo? Sa side po ng... Ako kasi wala akong kinalakan lolo't lola eh. Oo. Kasi po yung sa mother side ko, ang papa niya Chinese eh. So nagpunta na ng China yan during the war, during the World War. Yung grandmother ko po, mother side, I think less than 30s lang nung mamatay. So I think baka, alam niyo na, baka cancer yun or something. Ang father side ko naman, nasa China lahat. Yung kamag-anak. So I never met them. So wala po akong kinalakhang lolo't lola. Kaya nga palagi ko sinasabi sa mga anak ko, take this opportunity. Kaya nga I make it a point na umuwi kami ng Surigao sa bayan ng wife ko para ma-meet yung grandparents doon. So nandun pa ang kanilang lolos and lolas. Yung grandmother po, pero inabot naman nila yung grandfather. So I make it a point, sabi ko, hindi nyo ma-experience siya. Ako, hindi ko na-experience yun, na maglambing sa lolo at lola, ganon. So sabi ko, you have to find ways and time to be with the grandparents. So, kumusta naman yung bunso? Kasi yan na ang baby ng pamilya, pero grade 11 na. So, anong path din ba ang haharapin yan? By now, may idea na siya, kasi Well, grade 11 na. Natalo po ako eh. Kasi ako, sabi ko, mag-doktor ka. Kasi ang doktor, ang bilis tumulong sa kapwa. 1 minute, 2 minutes, makaka-prescribe ka. Tama. Then kung makahingi ka ng mga gamot sa mga kaibigan mo, Madali. pwede mong ibigay. So, 1 hour of your time, you can help a lot of people. Saka sabi ko, dapat every week meron kang free clinic para dun sa mga ano. Yun din yung sinasabi ko sa pangalawa, na So, magme-medicine. yun, panalo ka doon. Panalo ako doon. Doon sa pangalawa, medyo sa nanay siya sumunod. Siguro sabi niya, papa, may doktor ka na eh. Oo. Dito na ako kay mama. Maglolo daw siya. Lo naman. Pero she would take psychology daw pag college niya. Susundan din ang iyong yakap. I don't know kung na-influence ko siya or what, or for no better option, baka ganun po. Pero sabi niya maglolo, pero I really don't know, baka mag-medicine pa rin. Pero listening to you, Sir Ome, parang ang linya mo talaga ay people-oriented ka, no? So even how you guide your children sa pagharap sa kanilang buhay sa kinabukasan, laging nandun yung element ng pagtulong. So, kumusta ka na ba ngayon as a person sa iyong career? So, I'm sure nandun ka sa linya ng humanitarian na tinatawag. Ano po ba ang linya nyo ngayon para maanyayahan kita ulit sa susunod na Lunes?
Ano po right now po kasi nasa corporate pa rin ako bilang sa HR po, no? HR. Kasi human resource professional po ako matagal na. And on the side po, I do clinical psychology work. Expert witness po ako sa court, sa mga annulment cases, sa mga custody, yung adoption, or mga BAUSI cases. Nag-appear po ako sa court as an expert witness. I do also do counseling po, marriage counseling or any type of counseling. I do psychotherapy kapag kinakailangan. Tsaka yun po, sana makabalik ako sa training, yung mga I could share my knowledge and experience. I wish I could go back na rin sa academe. So Sir Ome, sana sa susunod na Lunes ay maanyayahan ka namin uli ng lolos and lolas natin kasi ang dami yung binabanggit no, na part ng iyong serbisyo Opo. na tinatawag natin. Yes, as a professional, meron ka, but on the side, pagtulong talaga ito kasi parang masalimuot yung mga sinabi mo, no? Opo. Annulment cases, adoption cases, parang masalimuot yan. So lolos and lolas, aanyayahan natin uli si Sir Ome na tayo ay samahan, hindi lang dun sa sorrow side, kung hindi yung hope na kahit sa gitna ng kapighatian, meron namang pamamaraan. At yun yung mga intervention ng mga professionals na katulad nyo. So Sir Ome, hingi naman natin na intercession ni Saint Joseph Opo. bilang ama ng inyong tahanan at gayon din naman sa ngayong Marso, no, nalalapit ang kanyang kapistahan. So kindly lead us in our closing prayer. Okay. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. To Saint Joseph, the patron of our family, obtain for us, O Saint Joseph, that our family life may be always in accordance with the will of God, that we may faithfully fulfill our duties toward Him, our fellow men, ourselves, that we may thank Him in prosperity and praise Him in adversity, that we may be zealous in the performance of a good and watchful in the avoidance of evil, that we may live a pious life and die perfectly resigned to the will of God. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. and give him thanks. So Sir Ome, hindi pa dito ang aming pasasalamat. We'll see you again next Monday at mas malalim ang ating pag-uusapan sa maiinit na issues regarding the family. So maraming salamat. We'll see you again next Monday. Bye-bye!